Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating prayer and fasting and daily devotion. Tayo po ay nasa season 39 na po na may temang My Greatest Source of Inspiration from the Bible and How Do I Share It to Others. And before we start po, let's pray. Hallelujah, Lord God. We bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa panibagong gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat dahil binigyan niyo po ako ulit ng pagkakataon na makapag-share ng iyong mga salita. And Lord God, guide me as I share your words, Father God, na tanging ngalan mo lamang ang maitaas, Lord God. And Lord God, I pray na marami pong mapulot na aral galing sa iyong salita at ito po yung tumanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso, Lord God, at ma-share din po namin ito sa ibang tao pa pong nangangailangan ng iyong mga salita, Lord God. And Lord God, sa simpleng devotion na ito ay naway mapangiti ka namin, Lord God, and ikaw lamang po ang aming tinataas, Lord God. We praise you, we glorify your name, Lord God. In Jesus' name, amen. So, other than Jesus, who is my greatest source of inspiration from the Bible? And the one who inspired me the most is Jonah. Bakit si Jonah? There are other Bible characters naman who was a better influence. So bakit si Jonah? Knowing his story, he was the one who ran away from God. He tried to hide from Him, and he was the one who doubted himself dahil he thought kung yung pinapagawa ni God is impossible. And Jonah's story inspired me a lot dahil nakikita ko yung sarili ko sa kanya. And bakit ko nakikita? So let's start with his weaknesses. Unang-una, he has doubts and questions. Tulad ni Jonah, I tend to doubt myself. I tend to doubt myself often. And hindi ako kay God nagda-doubt, kundi sa sarili ko. Dahil I have this question sa mind ko na, am I really capable of doing the things that God wants me to do? Just like sharing the gospel. Unang-unang pumapasok sa isip ko kapag mag-share ng gospel is that, bakit ako? Bakit ako? Marami namang iba dyan. Marami namang mas magaling. Mas kakayanin nila. May mas effective na pagtuturo. So, bakit ako ang pinili ni God? Na-realize ko, it is really not about kung sino yung mas magaling, kung sino yung mas may kaya. It is about kung sino yung pinagkakatiwalaan ni God. And kung ano yung nilalaman talaga ng puso natin. Kasi tayo mga tao, we look at the outside appearance of the person. But God looks at the heart of the person. Kaya, kung directly makakausap tayo ni God, baka tanungin tayo pabalik, bakit hindi ikaw? 'Di ba? Kasi, yung mga prophet naman, yung mga naging instrument ni God, hindi naman sila perfect eh. They all have their own flaws. And ginamit pa rin ni God yung mga taong yun kahit hindi sila perfect. Dahil may purpose si God sa mga buhay nila. Ganon din si God sa atin. Kaya tayo pinili ni God dahil He has a purpose. And I always remind myself, don't ever ask yourself again, bakit ikaw? Dahil it's either you don't trust yourself or you don't trust God enough. Kaya, yun. And second question na ina-ask ko sa sarili ko kapag nag-share ng gospel is, kakayanin ko ba? And I tend to doubt myself often nga, 'di ba? Madalas akala ko hindi ko kaya kahit hindi ko pa naman tinatry. Dinadown ko agad masyado yung sarili ko.
or dinidiscourage ko agad yung sarili ko, and dun ko na-realize na ako din pala yung nagiging dahilan kung bakit ako pinanghihinaan. And I overthink too much kung ano yung magiging result kahit hindi ko pa naman tinatry, kaya lalo akong pinanghihinaan ng loob. And yun nga. And second weakness ni Jonah is he has fears. And yung mga fear na yun is meron din ako. And we all want to follow God, 'di ba? Yet there are fears. Natatakot tayo. We keep on running away sa mga fears natin, and we never really try to overcome them. And dahil pinapangunahan natin yung mga bagay, sinasabi natin agad na hindi natin kaya or we're not capable. Madalas kaya we feel afraid na baka hindi naman tayo pakinggan ng ibang tao, 'di ba? Na iniisip na agad natin na baka i-reject lang tayo ng mga taong gusto natin sharean, pero we will never know unless we try to approach the people na kailangan ng Word of God. We often think about what will people say, pero remember that sharing the gospel isn't about what people will say to you, but we share the gospel so that tayo yung magiging way, tayo yung magiging instrument na gagamitin ni God to spread sa mga tao kung sino ba talaga ang Panginoon. And ano ba yung mga fears na madalas na maramdaman natin? Unang-una dyan is fear of looking stupid or being laughed at. 'Di ba? Natatakot tayo na baka mapahiya lang tayo, na baka pagtawanan tayo ng ibang tao. Dahil totoo naman na hindi maiiwasan yan kapag nag-share tayo ng Word of God. Na may mga different beliefs kasi, lalo na sa mga hindi talaga naniniwala. And may mga tendency na pagtawanan nila kung ano yung mga sinasabi natin. Kaya, yun din yung nagiging hindrance kung bakit hindi tayo makapag-share ng gospel. Kasi nga, natatakot tayo na baka pagtawanan lang tayo. Second fear is that fear of being rejected or failure. Na natatakot tayo na baka hindi nga tayo pansinin. Pero, let us not be afraid of being rejected by someone. Because, it is about how we try to approach them. Na at least, hindi tayo nagkulang, di ba? At least wala tayong pagsisisihan na, ay sana pala, shineran ko to ng Word of God. Kasi malay natin, that day, kailangan ng tao ng Word of God. Pero natakot ka ma-reject, kaya hindi mo na shineran, di ba? And at the end, pagsisisihan mo yun, kasi masasabi mo sa sarili mo, sana you at least tried na mag-share, di ba? Kaya, let us not be afraid of crying. And third fear is fear of being asked a question he or she cannot answer. And yun nga, kaya din tayo natatakot mag-share ng gospel is that natatakot tayo na baka may mga question yung iba na hindi talaga natin kayang sagutin. Pero that's okay. Kasi we are also learning. Kaya it's okay to ask someone who is older than you, who has more experience than you. Kasi hindi naman talaga natin alam lahat. Kaya it's okay to ask for help if you don't really know how to answer. Kasi masama naman kung papairalan natin yung pride natin na tapos ma-answer natin ng mali yung question. The tendency of that is that na mas maguluhan pa yung taong tinuturuan natin, di ba? And lastly, fear of mistakes. Maraming tao katulad ko na takot ako magkamali.
Takot ako magkamali na sa mga sasabihin ko. Kasi feeling ko kapag nagkamali ako, i-judge nila ako. Pero na-realize ko na it's okay to make mistakes. Tao ka lang din naman. You make mistakes, but remember na sa susunod, you have to make things right, 'di ba? Kaya it's okay to make mistakes as long as you will learn from that. Yun, and ngayon naman, dumako tayo dun sa mga strength ni Jonah that inspires me more. And unang-una dyan is yung humbleness niya. Nagpaka-humble siya kay God. 'Di ba? While he was inside that big fish, he prayed and bowed kay God. He asked for forgiveness. And dun ako na-inspire kasi dun niya na-realize talaga na mali yung ginagawa niya. And may mga pagkakataon din na I really ask for forgiveness kay God kasi parang tinatakasan ko yung responsibility na binibigay sa akin ni God. And I ask for forgiveness, and gladly, God gave me a second chance to share the gospel, to share the word of God. And I can never be, parang mas sobrang sumaya ako nung nakakapag-share na ako ng word of God. Iba yung feeling kapag na nagsishare ka sa ibang tao, and because of that humbleness, may mga na-save siya ng mga tao, 'di ba? Iba kasi nagagawa kapag nagpakumbaba ka and you accept your mistakes and you really ask for forgiveness kay God kasi papatawarin ka naman ni God and He will give you a second chance to restart again and make things right. And second strength ni Jonah is that yung public speaking niya, yung pagiging magaling niya sa pag-share ng word of God, na 'di ba, kung wala kasing impact yung mga sinasabi niya sa land of Nineveh, hindi naman magiging effective yung pagsasalita niya 'di ba? Biruin mo, the land of Nineveh, yung mga tao doon sobrang makasalanan, pero they turned back sa mga kasalanan nila dahil sa shinare ni Jonah sa kanila, and it is because of God pa rin naman. Pero I'm really inspired yung sa public speaking niya, and reading the story of Jonah made me realize that we have so much alike, all the weaknesses, all the strength. So to conclude this, bakit ko nga ba to shinare sa inyo? And para po ma-realize natin lahat na tulad ni Jonah, we all have our flaws, we all have our weaknesses, we have our fears and doubts. Pero may mga gift na binigay si God sa atin for us to overcome yung mga kahinaan natin. And wag natin hahayaan yung mga weakness natin is ma-overpower ng mga weakness natin yung mga strength natin. Ang dapat is yung mga strength natin is ma-overpower yung mga weakness natin para ma-overcome natin paunti-unti yung mga weakness natin or yung mga kahinaan natin. And reading the story of Jonah, nakita natin dito na parang hindi tayo susukuan ng Panginoon, na kahit na we are so stubborn and sobrang ma-pride natin, God will never give up on us. So let's do our part, and let's overcome all our fears and doubts for us to be able to share the gospel. And yun lang po. Sana may natutunan kayo, may napulot kayong aral mula sa simpleng devotion na ito. And yun. So let's end this devotion with a prayer. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Muli, Lord God, nagpapasalamat kami sa
gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord God, maraming salamat dahil you use me as your instrument to share the gospel, Lord God, to share your words, Lord God. Lord, maraming salamat dahil patuloy mo po kaming ginagamit, Lord God, para sa iyong kingdom, Father God. And Lord God, continue to use us, Lord God, para sa lalago pa ng iyong kingdom, Father God. And marami pang souls ang maligtas, Lord God, na huwag kaming maging katulad ni Jonah na who ran away from you. Kung hindi, maging katulad kami, yung Jonah na nag-ask for forgiveness and nagpakumbaba sa iyo, Lord God. And Lord God, I pray na ma-overcome ng bawat isa yung mga doubts nila sa sarili nila, yung mga fears na nararamdaman nila, para wala na pong maging hadlang, Lord God, sa pag-share ng gospel, na yung sa pag-share ng word of God, Lord God. And mas marami pang makakilala sa iyo, Lord God, at mas marami pang ma-bless, Lord God. And Lord God, we pray na hindi kami panghinaan ng loob, Lord God. And kahit na may mga taong mangre-reject sa amin, Lord God, ipaalala mo sa amin na walang masama sa pagsusubok, Lord God. Sa pagsusubok, Lord God, sa pag-share ng mga words mo, Father God. Kaya, Lord God, help us, Lord God, na hindi ma-overpower ng mga weakness namin, yung mga strength namin. Kung hindi, Lord God, ma-realize namin na yung mga gift mo na binibigay, yung gift mo na binigay sa amin, yun yung strength namin, Lord God. And yung strength na yun ay ang maging dahilan kung bakit kami nananabik, Lord God, sa pag-share ng iyong mga salita, Lord God. And ikaw lamang po, Lord God, ang aming pinapapurihan, Lord God. We bless you. We glorify your name. We love you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. And I hope po na bless po kayo. God bless you po. Have a good night.